Makalipas ang halos 15 taon, unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Ana. Maayos na rin siyang nakakausap at pangarap nitong makalabas na sa mental hospital. Ano sabi sa'yo, doktor? Sabi po niya, pwede na daw po akong lumabas. Ano ko lang daw po yung atin. Pero ang hiling ng dating OFW maaaring mapaun sa limot. Kulang kasi ang kanilang pera para matustusan ang habang buhay nitong gamutan. Sa kapatid ko para matustusan ko din siya ng Ang tanging inaasahang kapatid na si Ruth, may sarili na rin pamilya at hirap din sa buhay. Tinatsaga na lang nitong manghingi ng pera sa mga ahensya ng gobyerno para sa mga gamot. wala nga ho akong trabaho dahil nga ho sa kanya nga ho yung siya ang naalagaan ko. Ayun lang po, yung naitutulong lang po na sa amin kahit papano. Naitutulong po yung panggamutan ni Mal, kaso nga lang po hindi din nasasapat. Nitong Miyerkules mula Hagonoy, Bulacan, sumama kami kay Ruth sa Bataan para dalawin ang kapatid. Dito, ibinigay niya ang gamot na nahingi para sa kapatid. Ito pong gamot na ito, galing po sa amin sa governor na malaking tulong na po rin po sa amin po. Good morning. At tila sa pagkikita nilang ito, nabigyan ng katiting na pag-asa si Ana. Anong pampasay ng doktor? Ito talagang kaya mo na pagkalumabas ka Oo, talaga. sabi niya magaling ka na naman, di ba? Sabi sa akin ganun. Sabi ko, Dok, pagdating po ba ng ate ko, pwede na ako muli? Oo, magaling ka na naman. Pero sa huli, gaano man kabigat sa dibdib, walang magawa si Ruth, kundi iwan muli ang kapatid. Gusto ko din po labas, kaso lang po talagang wala pa po akong may tutulong po sa kanya. Pangalawa pa po yung pang-maintenance po niya na gamot po niyang iniinom. Kaya napakahirap din po sa akin na kung paano ko po siya matutulungan sa mga gamot po niyang iinumin po pang araw-araw. Sa bawat pagsubok na dinadaanan ng ating mga kamag-anak na OFW, ang tangi nilang sandata ang ating pagmamahal at suporta. Sa mga tulad ni Lea at Ana, ang kanilang naging sakripisyo at pagtitiis sa ibang bansa para sa kanilang mahal sa buhay ay hindi kabaliwan, hindi isang kabayanihan.